Special episode 1995, 1996 at 1997. Tanungin natin itong mga kaluluwa or mga espiritu ng kalikasan at ng buwan kung ano ba yung mga factors na dapat natin i-consider sa mga buhay-buhay natin. Kasi alam nyo, yung buhay natin hindi lang nakadepende sa pagsisikap, no? Sa sipag at sa tiyaga. Nakadepende din ito sa lakas ng paniniwala at pananampalataya natin sa Diyos at sa buong mundo. Kasi merong mga tao mahilig sa salitang bahala na, hindi bahala na, dapat gumawa ka ng paraan habang kaya pa. Yung problema, may solusyon yan. Yung solusyon ng problema ay hindi mangungutang, hindi ka humingi ng tulong sa iba. Kundi yung solusyon dyan is ikaw mismo. Kasi bago ka gumawa ng isang hakbang, kailangan mong pag-isipan ng maraming beses bago mo gawin. Katulad na lang ng utang. Kung uutang ka ng pera, saan ka kukuha ng pambayad, di ba? So, kailangan meron kang plan B, plan C, plan D. Hanggang may mga ganon. So, una. Goddess talaga. Pangalawa, confidence. Kakasabi ko lang. And pangatlo, breathe. Ngayon, 'di ba? Sinasabi dito, nagmamatsyag ang mga Diyosa, Diyos at Diyosa ng kalikasan, no? Mga espiritu. Nagmamasid, tinitignan tayo, pinagmamasdan. Ang sabi dito, kailangan lang natin magkaroon ng sapat na lakas ng loob para harapin at bigyan solusyon ang mga problema sa buhay. Kasi may mga tao na takot eh. Yung para bang gusto mong gusto mong magkaroon ng buhay, gusto mong magkaroon ng solusyon, pero takot ka dahil natatakot ka. Halimbawa sa isang pag-ibig, iniwan mo yung tao, no? Tapos hindi mo na alam kung paano mo siya babalikan kasi ikaw yung may kasalanan. Hirap na hirap ka, wala kang confidence na harapin siya dahil sa pinagagawa mo. Alam mo may pagkakamali ka. Kasi kung ikaw yung tipo ng tao na wala kang pagkakamali, never kang maka-feel ng pag-aalinlangan para harapin ang isang tao. Pero sinasabi dito ng mga Diyosa, kailangan mo magkaroon ng sapat na confidence bago pa mahuli ang lahat. Idaan mo sa inhale, exhale, tapos harapin mo yung tao ng buong tapang, buong tatag. Kasi ikaw may kasalanan di ba? Ganon yung buhay, no? Sa larangan naman ng trabaho, kung pinagkakaisahan ka ng mga katrabaho mo para hindi ka ma-promote, hayaan mo lang sila. Basta ang alam mo, alam mo sa sarili mo na deserve mo yung promotion at alam mo sa sarili mo na hindi ka dumaan sa pagkasipsip. Ganon. Ganon din sa isang company. Para hindi ka siraan, kailangan mong maging balanse sa lahat-lahat. At yung pagiging may-ari ng isang kumpanya, hindi ka kailangang maging mabait lagi. Kasi minsan may mga bagay na dapat mong isakripisyo alang-alang sa kumpanyang itinayo mo. So, dapat maging handa ka din sa mga mangyayari. Huwag ka lang maging handa sa mga blessings, no? Maging handa ka din sa mga dapat at mga bagay na hindi mo inaasahan. Kaya sinasabi, expect the unexpected. Kasi minsan, yung masyado tayong nangangarap ng gising, hindi natin naaalala na tumatanda na tayo, tapos hindi pa natin naaabot ang mga pangarap natin. Yung isang dahilan na nakikita ko dito is yung karma. Nakakarma ka, lalong-lalo na kapag ginagamit mo ang isang tao sa sarili mong kapakanan, sa sarili mong pangangailangan, sa sarili mong goal. Tapos maliban pa doon, yung pinaglalaruan mo ang damdamin ng tao, may karma din yun. Tapos, kapag ikaw na may napunta dun sa punto na nakautang ikaw, tapos wala kang pambayad ng buo, no? Pumunta ka doon sa inutangan mo, sabihin mo, patawad muna. Hindi mo kaya ang buo, kung po pwede ganito lang. Huwag mo nang antayin na yung inutangan mo pa ang pupunta sa'yo. Kaya ka napapahiya, kaya ka napapagalitan, kasi ganun. So, alam mo kung paano ka umutang, alam mo rin kung paano ikaw magbayad.
Kung alam mo kung magkano lang yung kaya mo, dun lang, huwag ka nang mag-ambisyon ng sobra-sobra. Kasi, kapag nag-ambisyon ka ng higit sa kakayanan mo, diyan ka maiipit, diyan ka mapapahamak. So sana, naging magandang gabay ito sa inyong lahat. At proceed tayo sa male and female vibration hanggang sa dark and light side of life. Maraming salamat po sa inyong suporta kay Phoenix Heart. At naway dumami pa kayo at marami pa akong matulungan. Maraming salamat po.